say praise the Lord. Magpuri tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, mabuti ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. He is a sovereign God. Alam niya ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Ang Diyos ay marunong sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos kailanman hindi magkukulang sa iyo at sa akin. Siya ay laging pupuno ng iyong pangangailangan. Siya ay laging sapat. Siya ay laging sapat. Siya ang ating kasapatan, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang ating kapunuan. Siya ang ating kailangan. Siya lamang, hallelujah, ang makapagpupuno ng ating mga pangailangan. We give you honor, we give you praise, oh God. We thank you so much once again this day. Hallelujah, napakainam na sandali na iyong pinagkaloob. Napakaraming bagay na dapat namin ipagpasalamat sa iyo. We give you honor, oh God. Thank you so much for all the blessings. Thank you so much for this grace. Hallelujah. Hallelujah. Napakayaman ng iyong biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi matututulan. It's your word, oh God. Hallelujah. Nang wala na kaming pag-asa, mayroon ka pa rin biyaya para sa amin. Hallelujah. Kung wala na kaming matanaw na liwanag, salamat. May liwanag pa rin na sapat-sapat. Hallelujah, na lumiliwanag sa aming mga puso. Sumisilang pa rin ang liwanag. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangungusap. Salamat sa iyong mga pagtuturo, Diyos. Pinatutunayan mo lamang na hindi mo kami iiwan ni papabayaan. Buhay ka sa aming kalagitnaan. Buhay ka sa aming mga puso. Buhay ka sa aming mga karanasan. Totoo ka na Diyos na aming pinaglilingkuran. Totoo ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay buhay para sa amin. Kung hindi lang kami, Lord, manghihimagod at magpapatuloy kami sa paglilingkod, maraming bagay na nakaabang ng mga pagpapala mo para sa amin, O Diyos. Hallelujah! Napakayaman ng iyong kaharian, napakayaman ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya niyang ibigay ang lahat ng mga bagay na ating mga pangailangan. Kung naibigay niya nga ang kanyang bugtong na anak na pinakamamahal, gaano pa kaya ang ating mga pangailangan na maliliit lamang ito sa paningin ng Panginoon, mga kapatid? Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alinlangan. Believe! Kahit tayo may mga karamdaman, kaya ng Diyos tayo ay pagalingin. Kung ikaw ay sasampalataya right now, may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Kung napatunayan mo na siya, hallelujah! Hallelujah, na siya ay great provider mo sa buhay mo. Maliit na bagay lamang sa Diyos yan. Ang attribute ng Diyos ay napakarami. Hallelujah! Isa na dyan, mga kapatid, ang attribute ng Diyos. Kung nasaan ang kabuuan, hallelujah, ang kanyang pag-ibig na kanyang ibinigay para sa atin. Dahil pinakamamahal tayo ng ating Panginoon. At kung pinakamamahal tayo ng Panginoon, hallelujah, tayo kanyang alalagaan, nourish, hallelujah, by His Word. Kanya tayong iingatan. Kanya tayong palalakasin. Hallelujah, patuloy tayong kanyang itatayo. At ang buhay na sa atin ay hindi niya hayaan na ito'y mawala. Hallelujah, kundi ito'y magpapatuloy. Hallelujah. And that's why wala na tayong kauhawan, mga kapatid, kundi sa presensya ng Panginoon. Amen. Masabi niyo ba sa araw nito, Panginoon, just one drink, hallelujah, from the water of God, hallelujah, from the fountain na itinalaga na ng Panginoon, hinanda na ng Diyos para sa atin. Just one drink, mga kapatid, sa kanyang mga salita. I believe may magagawa ang Diyos upang ikaw ay palakasin, hallelujah. Kung ikaw ay nangihina sa mga sandaling ito, may magagawa ang Diyos, hallelujah, upang patuloy tayong bigyan, hallelujah, i-sustain, hallelujah, sa buhay na ito.
kumpletuhin sa ating mga pangangailangang spiritual. Buhay ang Diyos. Siya ay buhay sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Minsan pa, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli kaming lumalapit sa iyong banal na luklukan sa mga sandaling ito. Aming mga puso ay nagpapakumbaba. Tunay, ikaw lang ang Diyos na banal at karapat-dapat luwalhatiin sa araw na ito. You're holy God. Hallelujah. You're sovereign God na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala kang kaparis, Panginoong Diyos. Hindi ka mahihintulad sa anumang mga bagay sa sanlibutan ito. Ni sa mga bagay, Panginoon, na inaanyuan. Hallelujah. Hindi ka mahihintulad sa kanila. Sila ay may mga tenga, may mga mata, pero hindi makarinig, makakita. Hallelujah. Pero ang aming Diyos ay nakakakita at nakakarinig. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Sa Kanya, ang lahat ng mga bagay ay liwanag. Walang kadiliman sa Diyos. Sa Kanya, ang lahat ng mga bagay ay liwanag. And that's why walang maililihim sa iyo, Panginoon. Batid mo ang aming mga kalagayan sa araw na ito. Alam mo ang aming mga pangangailangan spiritually. Alam mo ang aming kalagayan nang kami pumarito, Panginoon. Hallelujah! Alam mo nung kami nag-aalinlangan. Alam mo nung kami nangangailangan. Panginoon, pinasapat mo pa rin ang iyong biyaya para sa aming mga buhay. Tunay, makapangyarihan ka, Panginoon, na Diyos na aming pinaglilingkuran. Katulad ng mga patotoo na aming narinig, O Diyos. Minsan may mga pangyayari, nandun ang mga pag-aalinlangan, pero pinatunayan mo, hallelujah, hindi ka pa rin magkukulang. Inaabot mo pa rin kami sa aming mga pangangailangan. Oh, napakabuti ng Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. All things work together for good to them that love God. Hallelujah. Tunay, mahal ka sa amin, Panginoon, mula sa aming mga puso dahil Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Wala kaming may gaganti kundi, Lord, maglingkod sa iyo. Ibigay ang aming mga buhay, ang mga bagay na hindi namin kaya. Ay, Ikaw na ang bahalang gumawa, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ang mga bagay na kakulangan pa namin, Panginoon, Ikaw na patuloy na magpuno nito, Diyos. Ang aming mga pagkukulang, Ikaw pang patuloy na magpatawad. Hallelujah! Patuloy mo pang iabot ang iyong biyaya, O Diyos. Patuloy ka pang gumawa sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. At punan ang aming mga kakulangan pa. Kung may mga kakulangan sa mga karunungan, Ikaw ang bukal ng karunungan, O Diyos. Hallelujah! Kung may mga kakulangan sa mga pangangailangan sa buhay na ito, kami sa iyo ay kumpleto, Panginoon. We are complete in you. Ang lahat ng aming mga pangangailangan, I believe, meron ka nang prinubide at meron ka nang linaan at patuloy na ilalaan sa aming mga buhay. Which we believe, Lord, naghanda ka ng mga dakilang bagay pa sa aming mga unahan. Preserve mo ang buhay ni Joseph. Preserve mo ang buhay ng bawat isa kahit gaano, Diyos, ka-complicated ang mga bagay na nangyari sa aming mga buhay. Preserve mo ang aming mga buhay dahil may plano ka pang higit sa buhay namin. May plano ka pang higit, Panginoon, sa buhay namin. You're intended mo, ginawa mo ito sa buhay namin. Wala kaming magawa kundi magpasalamat sa iyo, Diyos. At purihin ka sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa sa buhay namin. Salamat sa araw na ito muli, O Diyos. Hayaan mo muli na ang iyong mga salita ay patuloy na aming marinig ng malaya. Ikaw ang bukal ng mga pagpapala sa mga sandaling ito. Ikaw ang bukal ng karunungan. Ikaw ang author ng iyong mga salita. Panginoon, pinaubaya po namin sa iyo. Guide us, O God, into all truth. Kikita mo bawat pangangailangan ng bawat isa. I believe hindi ka magkukulang sa araw na ito kahit sa mga kasimplihan ng iyong mga salita. We believe mayroon kang lilaan, mayroon kang hinanda
Hallelujah, upang abutin ang bawat may mga pangangailangan sa araw na ito. Kami lahat ay nangangailangan, O Diyos. Hayaan mo na ikaw minsan pa ay umabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Papurit pa sa salamat ay aming binabalik sa iyo ang lahat ng mga bagay. Hallelujah, na iyong patuloy, na iyong pinagpapala sa buhay namin. Patuloy na iyong iginagawad ang mga blessings na hindi ito, Lord, matutumbasan ng mga pagpapalang mga bagay na naluluma, ng mga bagay na nakikita. Ang mga pagpapalang inenda mo sa amin na hindi nakikita ng literal na mata. Pero ito'y aming nakikita sa magitan ng pananampalataya na napakayaman mo, Diyos. Hallelujah. Marami kang mga bagay ni handa ng mga pagpapala sa buhay namin. Salamat sa araw na ito. Bless your word, O God. Bless everyone. Bless every heart. Bless mo bawat ministry. Bless mo rin ang bawat gawain sa iba't ibang dako sa mga sandaling ito. Sa iyo namin lahat binabalik at lahat ng kapurihan at pasasalamat at pagsamba ay aming binabalik sa natanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga batid. Praise God, praise God. So sa walang abala po ay tayo mabuklat ng banal na kasulatan sa sandaling ito. Lahat po ba ay nagagalak sa araw na ito, mga batid? Praise God. Tayo magpatuloy sa ating gawain. Ating buksan sa John. John chapter 14. Siguro ating simulan sa (18, 19, 20). Verse 18 ng John chapter 14. I will not leave you comfortless. I will come to you yet a little while, and the word sit me no more, but ye shall see me, because I live, ye shall live also. Verse 20. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. God bless you all, mga kapatid. Tayo po yung maupo na, mga kapatid. Praise God. Sa magandang araw po ang aking pagbati sa lahat. Sa isang pinagpalang araw, aking pinapabot sa bawat isa. Okay, so salamat sa pagkakataon muli na pinagkaloob ng Diyos. Hindi natin in-expect ang mga ganitong mga pagkakataon na makatayo sa inyong harapan. Lagi naming iniisip sa aming mga sarili ay hindi kami karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan, pero ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay tunay hindi karapat-dapat tumayo sa presensya ng Diyos, pero purihin ang Panginoon na ang kanyang banal na dugo ay nariyan, mabisa pa rin hanggang ngayon, mga kapatid, upang patuloy na maglinis, magpatawad sa ating mga kasalanan. At ang ganyan, ang kanyang mga salita ay nariyan upang patuloy tayong palakasin, linisin, ugasan sa lahat ng ating mga pagkukulang. Purihin ang Diyos sa araw na ito at patuloy natin ipag-pray ang ating mga kapatid, ating mga pastor, Barcholo, na doon sila ngayon sa Cebu. At kahit may mga aberya, pero andun na, napauna na natin ang mga panalangin. That's why ang Diyos ay tunay nag-iingat sa bawat isa sa atin, sa ating mga paglalakbay. Amen. At ang mga provision ng Diyos ay nariyan. Purihin ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. At ang kanilang pagbabalik ay patuloy ang Diyos ang siyang gumabay sa kanila. At si Barcholo ay nag-chat. Sabi niya, kumusta mo ako? Diyan, sabi ko sa kanya, ang bilis mo naman ma-miss kami. Sabi ko sa kanya, 2 linggo pa lang naman eh. Oo naman, sabi niya. So, Barcholo ay nagpapabot din ng pangungumusta. Sabi ko, mabuti naman sa biyaya ng Panginoon. At sa lahat ng bagay, mabuti. At ating mahal na pastor ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Hallelujah, ang kanyang mga lakad ay patuloy na samahan siya. Tunay na ang Diyos ay bukal ng mga pagpapala, mga kapatid. Amen? Maging ating joint fellowship this coming Sunday ay huwag nating kalimutan. I believe na-announce na ating mga pangangailangan. Pero yung pangangailangan po na contribution ng bawat church ay
may sapat ang biyaya ang Panginoon. Meron ng nagkaloob para sa ating iglesia. That is almost 8,000 na pataas na inako na ng isang kapatid natin sa pananampalataya. Praise God, purihin ang Diyos. Salamat na buhay ang Diyos sa ating mga pangailangan. So, nagpapabot ang ating mahal na pastor sa mga dahil I believe malayo-layo ito na lalakbayin natin sa Malolos, Bulacan. Almost 2 hours na lalakbayin natin. So, maaga-aga, Barjobit, no? Ang alis. Praise God. So, maging alert tayo, maging handa po tayo next Sunday sa ating gawain. At ingatan tayo ng Diyos at patuloy po mag-supply ang Diyos sa ating mga pangailangan. Which we believe na malaki-laki ang ating gagastusin, lalo na sa mga transportation natin sa bus at sa van. At na-announce na ito ng ating kapatid, Sam. Tumaabot ng, I think, sa bawat isa ay 600, no? Bababa. Or, dahil meron pa tayong contribution, sabihin na natin entrance, 75 pesos sa venue. Which I believe kasama na yata dun sa nabayaran na contribution natin, yung 75. Pero kung may excess tayo, mga pagpapala pa mamatid, ay wag natin hayaan na tayo mapigilan na magbigay. Dahil nariyan po ang isang principle ng ating Panginoon na pagpapala para sa atin, na maging bukas palad tayo mga kapatid. Amen? Sa mga nangangailangan. Kaya yung mga nag-aalinlangan na sumama dahil malaki-laki ang pamasahe, ay wag po kayong mag-atubili. Sabi ng ating mahal na pastor, wag kayong mag-alinlangan. Pumunta lang po tayo sa fellowship, sama-sama. Amen po ba? Dahil may sabat na biyaya ang Panginoon para sa ating pangangailangan. Yung patutuo nga kanina sa Masbate, di ba? Si Brother Sam, laging nagkukulang yan sa computation. Hindi ko alam. Minsan sumusobra, minsan kumukulang. Pagdating sa actual, ay minsan kulang na. Pero actual, minsan sobra naman. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos pa rin ay sapat, mga kapatid. Minsan tayo ang nagkukulang, pero sapat-sapat ang biyaya ng Panginoon. Wag po tayo magalinlangan, sumama po tayo, sabi ng ating mahal na pastor, encouragement po niya yan sa atin, na may sapat na biyaya sa atin. Sama-sama po tayo sa fellowship, dahil yan po ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, mag-gather tayo in one fellowship. Hallelujah. Dahil dyan binubuhos ng Diyos ang kanyang sapat na biyaya at pagpapala. Dahil isang araw, mayroong isang fellowship gathering na gagawin ng Diyos, kung saan mamimit natin ng lubusan ang buong-buong salita ng Diyos. And that's the time para tayo lumipad na, mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag kayong hina-hina sa gawain. Ang kagalakan ay patuloy natin sundin sa ating mga puso kahit maraming mga pangailangan. Gone! May biyaya ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko nga sa ating mahal na pastor, biniro ko siya. Last time na nagpunta kami sa isang nag-meeting lang kami, sabi niya, nasabi ko yung panaginip ko sa kanya. Alam mo, pastor, linibre mo ako sa papuntang Cagayan. Sabi niya, pwede naman. Pero sabi ko, binigay na ng puso ko na this year, ay hindi muna, magpapas muna ako sa mga gawain sa labas. Sabi ko dahil may mga dapat pang i-consider muna. So yun yung aking nadadama muna. So nagpas ako sa lahat ng mga gawain. Kahit sa Masbate, I think itong summer, siguro din, Sam, no? Maraming mga gawain sa labas. Sa Camiguin ay sa, di ba, sa Cebu, then itong May sa Kabadbaran. Okay. Alam naman natin, sapat ang Diyos ang kanyang biyaya. Mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Pero minsan may mga bagay tayong dapat i-consider din. Yung guide or yung anointing or yung pasya ng Panginoon ay minsan ating hinihingi rin sa Panginoon. Siyang magkaloob sa lahat ng mga bagay. Pero I believe ang gawain ng Diyos ay kalooban naman ito ng Panginoon. So yung mga nagpabook na, napakarami nyo na. Hati siguro tayo rito. 40 plus, no? 40 plus na nagpabook.
Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa inyong mga kagalakan. Salamat sa mga encouragement ng ating mahal na pastor. Di tayo napipigilan. Praise God. Purihin ng Diyos sa mga pagpapala niya, mga kapatid. Amen? Kung maaari nga, lahat tayo ay makaparoon. Praise God. Sapat ang biyaya ng Diyos. May laan siya lagi, I believe. At hindi pa napapanon, I believe, may mga pagkakataon talaga na pagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangailangan. Supurihin ng Diyos sa kanyang mga pagpapala sa ating iglesia na kanyang patuloy na pinasasapat. I believe walang pinagkukulang ng Diyos sa atin. Amen? Is sufficient, mga kapatid. Sufficient siya sa ating lahat ng ating mga pangailangan. Napakabuti ng Diyos. Amen. Lagi natin nasabi, mabuti talaga ang Diyos. Salamat sa kanyang masalita. Sabi ko nga sa aking sarili, ay dalawa lang kami ni Tim na naiwan sa Wednesday. Loobin ng Panginoon ay si Bartim ulit sa Wednesday. Dahil ang ating mahal na pastor ay, I think Wednesday ang kanilang pagbalik. So, in-enjoy nila ang mga blessings. Free ng Diyos. So, pray lang natin, lahat ng yan ay ito'y linoob ng Diyos. I believe para sa atin na narito ay may biyaya pa rin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ikagalak natin ang lahat ng ito, mga batid. Ibigay natin lahat sa Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, ang mga bagay na ito. Praise God, purihin ng Diyos. So, tunay, sapat ang Diyos. I believe na kung paano pinagpala ang gawain sa Masbate. Na-miss ko tuloy, Joey, ang mga respond ng mga kapatiran doon. Totoo po ang kanilang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo rito ay linalamig. Dito pinapawisan sila. Pero hindi napipigilan ang kanilang paglilingkod. Ang kanilang mga paglalakbay sa gawain, purihin ng Diyos, hindi napipigilan. Oh my! Napakasapat ang biyaya ng Diyos, mga batid. Tayo rito ay pinagpala ng Diyos sa mga transportation, sa mga pangangailangan. Why not? Magalak tayo sa Panginoon at magpuri. Ibalik sa Kanyang lahat ng pasasalamat. Amen. Katulad ng mensahe ng nakaraang linggo, wala na tayong ibang gagawin kundi ibigay ang kapurihan at pagsamba sa Diyos to praise Him all the things He has done for us. Dahil napakayaman ng Kanyang biyaya na hinanda sa atin in heaven, sa makalangit na dako ay hinanda na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan, mga kapatid. Bago pa tayo tawagin ng Panginoon, wala pa nga tayo sa pananampalataya, ay andyan na ang biyaya ng Diyos, sapat-sapat na. Amen? Andyan na ang pag-iingat ng Diyos hanggang sa makarating tayo, makatungtong tayo in the fullness of time na itinakda ng Diyos sa atin. Marinig natin ang biyayang ito, marinig natin ang Kanyang salita sa uling panahon na nagbigay sa atin ng pag-asa, bigay sa atin ng kalakasan, bigay sa atin ng buhay na totoong buhay, sabihin na natin, buhay na mapayapa. Sino na mapayapa sa atin sa umagang ito? Buhay na pinagpala, which I believe. Yes, buhay na pinagpala. Kahit marami tayong kakulangan sa mga bagay na material, huwag niyong titigan yan, mga batid. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Marami na nang naka-intended ng Diyos na naghihintay ng mga blessings sa atin. Yan yung mga pangangaral ng Panginoon. Kahit, di ba, yung kaluwalhatian na naghihintay sa atin, ay higit yan, na higit na pagpapala yan, mga kapatid. Hindi may tutumbas yan, mga kapatid, sa ating mga nararanasan ngayon. And that's why enjoy, pasalamatan natin ang lahat ng mga bagay. Kung may mga kakulangan, salamat o Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos na magpasalamat lagi. Kung may karamdaman, unahin natin lagi ang Panginoon. Na siya ang great physician, consulter ng lahat ng ating mga karamdaman. Siya ang higit na nakakaalam ng ating kalagayan, mga batid. Magkamali man ang doktor sa una, sa mga examination sa atin, kung anong ating karamdaman, may higit na great physician na nakakalam ng ating kalagayan. Ipagkatiwala nyo lamang sa Kanya, mga kapatid. Siya'y buhay na Diyos na patuloy na magpapagaling sa inyo. Karanasan na natin yan, karanasan na ninyo ng Diyos ay buhay. So huwag kayong mag-alilangan. Magpatuloy lamang po tayo. Amen?
Dahil ang gagawin lang po ng kaaway ay pigilan tayo sa ating paglilingkod, sa ating kagalakan, sa paglilingkod sa Panginoon. And that's why andyan ang mga pananakot niya sa atin. Amen? Laging ganyan, mga kapatid, ang kaaway, tatakutin tayo. Nais niya yung ating pananampalataya ay mag-wave. Mga kapatid, mag-alinlangan. Pero salamat sa Panginoon, mabiyaya ang Diyos na umaabot sa atin. May salita siya na laging umaabot sa atin upang panghawakan natin ng lubos ang kanyang mga pangako. Na huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid, amen? Na sa kanyang mga latay ay tayo'y tapos na ang pinagaling ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa araw na ito at ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob ng kanyang mga salita. Alam nyo, para sa amin, mga tumatayo sa inyo ay lagi kaming dumedepende sa pagkilos ng Panginoon, sa pangungusap ng Panginoon. At sa paglalakbay natin sa buhay na ito ay minsan kinakailangan natin maging laging attentive sa mga paggawa at pagkilos ng ating Panginoon. At napaka-ingay ng ating paligid, napakagulo na. Pero mga anak ng Diyos, lumalakad na payapa, lumalakad na parang walang naririnig sa labas. Pag tayo nagme-meditate sa Panginoon, parang, di ba, totoo, amen, nasa makalangit na dako tayo, mga kapatid. At yan ang salita ng Diyos na binigay sa atin. We are enjoying, mga kapatid, sa mga heavenly places na mga pagpapala sa ating mga buhay. Kaya tayo narito ngayon sa mga makalangit na dako, mga kapatid, hindi tayo sa lupa. Kaya ba'y sumasampalataya? Kaya yung mga kaisipan natin ay lagay natin lagi sa linya, sa salita ng Panginoon. Hayaan nyo yung bukas, ang yung mamaya ang mag-isip ng kanyang sarili. Praise God. Just focus sa presensya ng Diyos dahil lagi ang Diyos may mga pangungusap na ginagawa sa ating kalagitnaan. At yan ang ginagawa ng Diyos as we meditate sa pag-akbang sa pananampalataya, kahit tayo'y busy sa mga bagay at kuminsan, kailangan unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang salita ng Diyos, unahin natin maghanda, ihintay natin ang inspirasyon ng Diyos na mangusap, kung ano ibibigay ng Panginoon. I believe yan ang mga ginagawa ng mga manggagawa. Hindi po madali, mga kapatid. Kaya nga si Barbanham, mayroon siyang lugar na malayo sa mga syudad, malayo sa ingay. May kuweba siyang pinapanalanginan, mga kapatid. Dahil doon niya namimit ang presensya ng Diyos. Doon ang Diyos nangungusap sa kanya ng malaya. Hallelujah! Doon ang angel of the Lord ay namimit niya. Hallelujah! Upang siya ay kausapin. Hallelujah! At ibigyan siya ng inspirasyon. Ibigay ang mga salita ng Diyos kung anong gagawin niya. Hallelujah! That's why nagpapakita ang Diyos ng mga visions sa kanyang harapan kung anong mga bagay na kanyang gagawin. Hallelujah! At kung may mga karamdaman, may mga bagay na umiling sa kanya ng mga panalangin, hinihintay niya muna ang inspirasyon ng Diyos. Hallelujah! That's why nagpapakita ang Diyos ng mga visions na itong dapat mong gawin, itong dapat mong hintayin. Dahil ang vision magaganap, it will not tarry. Ito'y magaganap, mga kapatid. Hallelujah! Pag nagpakita ang Diyos ng tiyakan na vision, ito'y magaganap. Hallelujah! That's why yun ang kanyang hinihintay. Pag may mga panalangin, siyang nakita sa vision na ganitong mangyayari, ganitong kalagayan ng ipananalangin, ganito, may mga tao rito na dapat nakaupo. Kailangan mangyari yun, mga kapatid, bago siya manalangin at hingin ang katugunan ng Panginoon. At nangyayari, mga kapatid, purihin ang Diyos. Minsan hindi natin kailangan magmadali. Hindi natin kailangan hanapin kung ano, kung sino. Kailangan natin lamang maghintay sa kalooban ng Panginoon, maghintay sa pagkilos ng ating Panginoon. At may mangyayari at may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya't maghintay lamang tayo, may gagawin ng Diyos, mga kapatid. Be patient sa lahat ng ating mga karanasan at mga nararanasan sa buhay. Laging may linaan ng Diyos ng mga blessings sa dulo. Amen? Sa ating mga karanasan. Kung magpapatuloy tayo, if we abide in Him,
At ang kanyang salita ay mag-aabide sa atin patuloy, which we believe, anuman ating hilingin sa Panginoon ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Kung tiyak natin ang ating posisyon sa Panginoon, sabi ko nga last Sunday, ay hindi pwedeng hindi tayo hindian ng Panginoon sa ating mga kahilingan sa Panginoon. That's why tumayo tayo sa ating posisyon bilang mga anak ng Diyos, bilang ay binalik na ang ating kalagayan sa tamang kalagayan, sabihin na natin, amen? Kung paano ang Panginoon ay nakaupo sa makalangit na dako, in heavenly places, kasama tayo doon, mga kapatid. Ibig sabihin kung paano siya nagtagumpay, ay nagtagumpay na rin tayo! Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Wala na tayong gagawin kundi sampalatayan na ng lubos at ibigay ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Sa napakayamang biyaya niya na kanyang hinanda na sa atin nang siya'y nabayubay sa krus, nang sabihin niya, it is finished. Kasama na ang lahat doon, mga kapatid. Amen! Ang adoption ninyo, hallelujah! Ang lahat ng plano ng Diyos sa pasimula na mangyayari, kasama na yon. Hallelujah! Nang sinabi ng Panginoon, it is finished. Ang lahat ng kalooban ng Diyos na ang foreknowledge ng Diyos, hallelujah, na kanyang inisip para sa atin, na lahat ay mabubuti. Nang sinabi ng Panginoon, it is finished. The fullness of times, hallelujah, na pangako ng Panginoon in that time ay nangyari. Praise God para sa kanila na sumasampalataya sa ating Panginoon. At itong layunin ng Diyos, mga kapatid, na may balik tayo sa isa lamang. Amen? Sa Kanya lamang may balik tayo. Yun talagang layunin ng Panginoon dahil nawalay po ang ating mga buhay. Totoo yan, tayo nawalay sa Panginoon. Nagkasala sa Panginoon, naging malayo sa Panginoon. Walang kinikilalang Diyos. Amen? Talagang wala tayong alam sa mga pangako at sa mga covenants ng Diyos. Wala tayong alam na kilalang Diyos, kundi ang mga inanyuan sa ibabaw ng lupa. Ang mga doktrina ng mga tao, mga katuruan ng mga tao sa ating panahon, na ito yung nagbumihag sa atin, mga kapatid. Ito yung unang asawa natin. Praise God. Pero purihin ang Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Namatay ang ating unang asawa. That's why nakapag-asawa tayo. Kay Kristo lamang. Hallelujah! At kay Kristo natanggap natin ang napakayaman ng mga pagpapala ng Diyos na kanyang nilaan sa atin. Mamaya ay daanan natin yan dahil yan ay isa sa aking ibabahagi sa inyo, mga kapatid, na binigay ng Diyos. Hallelujah. Ating pamagatan ng ating pag-usapan. At di po ako magtatagal. Ito'y konti lang po. Last Sunday ay di na rin napigilan kahit napakahaba ng oras ay nabot pa rin tayo ng 12:00. Pero hayaan nyo ng inspirasyon ng Diyos ang siyang manguna sa atin sa araw na ito. Sino ang patuloy na gagalak sa presensya ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos, napakaraming mga patotoo na tayo tunay pinagpala ng Diyos sa mga patotoo. Sa mga awit na nilalagay ng Diyos sa inyong mga puso, ito'y gawa ng Diyos, mga kapatid. Nabigyan tayo ng awit sa puso natin. Dahil tunay, totoo, buhay siya sa ating hallelujah, sa ating mga paglilingkod. Okay, ating pag-usapan ang union with Christ. Sa Tagalog ay tinignan ko, pag-iisa kay Kristo, buklod, yun yung mga word ng Tagalog. So kung sasalin natin sa English, one with Christ, the same sa union with Christ. Dahil nabasa natin sa John na makikita natin dyan, yan ang layunin ng ating Panginoon. Talaga, layunin ng Diyos na may balik tayo sa isa lamang. Kung paano ang Ama at ang Anak ay isa, at tayo sa Kanya ay isa. Yun ang panalangin niya rin sa John 17, di ba? Makikita natin na tayo'y maging isa. Kung paano ang Ama at ang Anak ay isa, at tayo sa Kanya ay yung tatlo ay maging isa na lamang, mga kapatid. Praise God. Oh, purihin ang Panginoon. That's the great union na nais makita ng Diyos at maibalik tayo
At makikita din natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 10 na ito talagang layunin ng Panginoon, mga kapatid. Ating buksan saglit. Nais kong ipakita sa inyo na napakainam. Ang union with Christ ay itong sasaliksikin ay isa ito sa doktrina. Sabihin na natin, doktrina sa ating panahon na pinag-aaralan ng kahit na ilang mga pastors, kahit na sa denominations ay pinag-aaralan nila ito. Kahit yung mga marurunong sa ating panahon ay kanilang pinag-aaralan nito, mga kapatid. At nakikita nila na ang salita ng Diyos ay, yes, totoo, letra by letra nakikita nila na napakayaman ng salita ng Diyos. Pero napakainam na yung application o tunay na maranasan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung mas napakainam sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At kung paano tayo naging isa, kung paano tayo, praise God, in the beginning, ay naroon na tayo sa kaisipan ng Panginoon. Kaisa na tayo ng Diyos. Plano na talaga ng Panginoon. Andun na tayo. Bago pa tayo lumitaw, mga kapatid, ay plano na. At paano natin masabi na tayo isa doon sa plano ng ating Panginoon? Amen. And I believe meron kayong ganyang pananampalataya ngayon dahil salamat dinatnan tayo ng salita ng Diyos sa panahong ito na napakayaman ng kanyang kapayagan upang lubos natin makita ang ating sarili sa salita ng ating Panginoon. Amen. Nakikita nyo ba ang inyong sarili sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Praise God. Sabi nga, kinakailangan makita ninyo. Dahil naalala ko tuloy yung nagbabasa sa booklet ng ating kapatid Barbanham. Pag binabasa niya ay, pagbasa niya, siya ay uwak. Pero pag ibang bumasa, mga anak ng Diyos, ang paningin niya o ang nadadama niya at nakikita niya, siya ay agila. Praise God. So ganun tayo sa umagang ito. I believe, tayong mga anak ng Diyos. Sa pasimula pa lamang, bahagi na tayo sa mga plano ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 10, sabi rito, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things, in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Praise God. Purihin ng Panginoon. Yan talaga ang napakadakilang plano ng Panginoon, mga kapatid, na i-gather niya ang lahat. All things in Christ. Napakainam, mga kapatid. Dahil in Christ lamang mangyayari ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon. Both in heaven and in earth, praise God, sa Kanya ang lahat ng kalooban ng Diyos, kay Kristo ay mangyayari ang lahat ng mga bagay. At ito'y ating sinasampalatayanan na isang araw, gagawin ng lubusan ng ating Panginoon ang pag-iisa. Na ating nakikita sa ating mga literal na mata ngayon ay wala pa talaga ang katawan ni Kristo ay watak-watak pa rin. Amen? Pero may ginagawa ang Diyos na pagbubuo. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Kahit maraming ginagawa ang Diyos ng mga paghahadlang ngayon, maaaring pansamantala ay yung iba, hindi natin makapellowship. Pero huwag kayong mag-alala, may ginagawa ang Diyos na pag-isa, hallelujah, ng kanyang katawan. Hindi mag-iiba ang kanyang plano. Hindi kailanman, mga kapatid, ni dat, di ba, tuldok, ni kuwit, mangyayari ang salita ng Diyos. Hallelujah. May gagawin ng Diyos sa huling panahon, pag-iisahin niya ang kanyang katawan upang maging malakas, maging makapangyarihan. Yung blessing na ating inihintay ay atin nang makikita ng mukhaan, hallelujah, ng ating literal na mata, madadama ng pisikal na pandama, mga kapatid, I believe, hallelujah, pagsasamahin ng Diyos in one, ang ating physical and spiritual na kalagayan in one, hallelujah, na wala nang makikita ang Diyos, hallelujah, na spot, hallelujah, na kasalanan. Yan ang gagawin ng Diyos upang maging makapangyarihan ang kanyang katawan sa huling panahon ito. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtanong. Tingnan natin ang mga plano ng Diyos sa darating. May gagawin ng Diyos sa huling panahon ito.
Kung kinakailangan pansamantala sila ay mahiwalay, or sabihin na natin pansamantala lamang, may mga bagay na ginagawa pag-aayos ang Diyos, mga batid. Amen? Kaya anticipate lamang natin ang napakabuting gawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya nga sabi ng Panginoon, hayaan ninyo sila. Ang hindi sa atin, hindi laban sa salita ng Diyos ay, di ba? Ay sa atin. Kaya sinabi ko sa inyo last Sunday, yung ating mga nasasaksihan ng mga gawain sa iba't ibang dako, hindi na lingid sa atin ang mga gawain sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa. Nakikita natin kung paano nagsilitawan ng mga gawain sa mga liblib, sa iba't ibang lugar, mga kapatid, kung paano ang Diyos kumikilos, gumagamit siya ng mga kanyang mga manggagawa upang abutin na, mga kapatid, ang kauli-hulihang anak ng Diyos, ang kauli-hulihang elect ng ating Panginoon ay matawag na. Then will we going home, mga kapatid. Amen? Kaya gamitin tayo ng Diyos, lahat ay gamitin tayo. Magpaubaya tayo sa Diyos sa kanyang pagkilos. Magpamold tayo sa Panginoon, magpaubaya tayo sa kanyang mga pangungusap. Maging mababa tayo sa presensya ng Diyos, maging mababa tayo sa mga salita ng Diyos. Hallelujah, maging attentive tayo sa pangungusap ng Panginoon. Amen? Dahil pag tayo nakalingat, baka yung salita, pag alis mo sa iyong upuan, baka yung salita na hindi mo narinig ay para sa iyo pala. Baka makalingat ka, mga kapatid. Be sober, be vigilant, mga kapatid. Amen? Maging handa tayo dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Yung mga pagpapala ng mga salita sa atin na kanya dapat, di ba, na para sa atin ay huwag sanang hulagpos sa atin, mga kapatid, sa huling panahong ito. At tanggapin natin ng lubos ang mga salita ng ating Panginoon. So yan ang ginagawa ng Diyos sa huling panahon. Kanyang ginagather in one, in all things, ang kanyang iglesia. That's why huwag tayong mag-alala sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Praise God. Ito'y ilapag natin sa Panginoon at ipagkatiwala, magpatuloy tayo sa kagalakan, sa paglilingkod. Amen? Kaya huwag kayong mawawala sa Sunday. Amen? Huwag tayong mawawala. Sa mga may mga edad na, palakisan pa tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa may mga pangailangan, huwag kayong mag-alala. Let's go on, mga kapatid. May biyaya ang Diyos para sa atin. Dati ay, napansin nyo ba? Ngayon, tayo naman ngayon ang babiyahe ng malalayo. Praise God. Dati ay, di ba? Ang gawain natin, napakalapit lang dyan. Parang napakasarap ng buhay para sabihin natin. Hindi nagmamadali, andyan lamang. Pero tayo yung nag-aasikaso, siyempre. Hindi pa rin madali. Salamat sa mga kooperasyon ng mga kapatid, sa mga committee, yung nakita na nagtulong-tulong. Praise God. So sila naman ngayon. Praise God. Tayo naman ang biyahe ng malayo. Pero pinasapat ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Okay, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng union with Christ. Through faith, we believe. Spiritually, we are joined to Jesus Christ. Kayo ba'y sumasampalataya dyan, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng sharing sa kanyang buhay, kung yung buhay na kanyang inaalok. Nagkaroon tayo nun, mga kapatid, sa mamagitan ng kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yan yung isa sa ibig sabihin ng union. Naging spiritually, union tayo, I believe, dahil ito'y isang mystical, sabihin na natin. Ito'y supernatural na pag-iisa. Hindi po ito literal, I believe. Amen? Kung inyong bubuksan ang inyong paningin ng mata sa pananampalataya, sa mamagitan ng Espiritu ng Diyos, this is a spiritual union na ginagawa ng ating Diyos sa huling panahon. That's why may pangangaral ang ating kapatid, Branham, spiritual union of the bride of Christ. I think, na-chat down ko yun, mga kapatid. The invisible union of the bride of Christ. Kayo ba'y sumasampalataya dyan na mayroong invisible union na ginagawa ang Diyos sa huling panahon?
na hindi ito nakikita ng literal na mata, hindi alam ng mga denominasyon sa huling panahon, na may pangyayari na supernatural sa kanyang bride sa huling panahon. Kanyang tinitipon upang ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos isang araw ipamamalas ng Diyos. Hallelujah. At makikita nila ng mukhaan, meron lamang pinili ang Diyos sa huling panahon na isang iglesia sa huling panahon na kanyang pinanahanan at iniminigay ang kanyang lubos na kapangyarihan upang magmanifest sa huling panahon. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ni Branham, ang ibig sabihin ng union para sa kanya, that spiritual union of Christ and His church now, when the flesh is becoming Word, and the Word become flesh, manifested, vindicated. Glory, hallelujah. Amen. Yan talaga ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. I-vindicate ng Diyos kung sino ang sa Kanya. If God before us, who can be against us? Kaya huwag kayong mag-alala ngayon, mga kapatid, sa paningin ng salibutan, maliliit lamang tayo. Wala tayong binatbat sa kanilang paningin, pero huwag kayo, maghintay kayo. Praise God. Hallelujah! May ginagawa ang aming Diyos sa huling panahon. At salamat, bahagi ako, bahagi kayo. Kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ang katawan ni Kristo ay kanyang niroris. Sinusuplayan ng mga pagpapala sa kanyang salita upang ito'y maging malakas, mga batid. Mamaya ay tingnan natin yan sa Ephesians. Dahil isa yan na ating makikita na kanyang iglesia, tinawag na church, at ang ating Panginoon siyang ulo. Kung paano sa pamilya ang lalaki ang ulo, di ba? Ang ating Panginoon ang siyang ulo ng iglesia, wala nang iba, mga kapatid. Siya lamang ang magkaroon ng authority sa kanyang katawan, mga kapatid. That's why napakainam na ipasakop lamang natin sa kanya ang lahat ng mga bagay. Dahil siya ay may magagawa upang supply, hallelujah, ang ating mga pangailangan. Purihin ang Panginoon. Yes! Itong panahon upang magmanifest ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa huling panahon. And I believe tayo naghihintay sa ganitong kalagayan kahit na sa pisikal na anyo ating titignan ng ating mga buhay parang napakalayo. Pero kung magiging aware kayo, maglalakad tayo sa Espiritu, makikita natin may ginagawa ang Diyos sa huling panahon, mga kapatid. Hallelujah. Just stand firm. Tumayo tayong matibay. Huwag tayong magalinlangan sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Patiently waiting, mga kapatid. Kung ating Diyos ay patiently waiting sa atin, dahil ayaw niyang lahat ay mapahamak, gusto niya lahat ay, di ba, maligtas. Kung maaari, lahat ay gusto niya maligtas. Patiently waiting hanggang sa mahinog ang bunga. Hallelujah! That's why maghintay tayo na may pagtitiis, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay. Nasa dulo na tayo ng full corn, mga kapatid, sa plano ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung paano ang tinanim na binhi, mga kapatid, ay sumibol na ng sumibol, nagkaroon na ng mga uhay. Sa panahon ni Wesley, sa panahon, di ba, nagkaroon ng uhay. Ang binhi ay sumibol na. At nasa panahon na tayo, sa harvest na tayo. And that's why kung nasa harvest na tayo, namimintog na, mga kapatid. Namimintog na yung binhi. Nasa dulo na. Amen? Nasa dulo na tayo ng manifestation ng kung ano yung tinanim ay mararanasan natin sa huling panahon. Purihin ang Panginoon. Kung ano yung sinusupply, di ba? Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Kung ang Panginoon siyang puno, andun sa Kanya hanggang sa ugat, dumadaloy sa mga dahon, sa bawat bahagi ng puno. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. I believe kung tayo bahagi, nakasumpong tayo sa puno na yan, dumadaloy ng malaya ang mga pagpapala ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah.
So, ang manifestation ng kabuuan ng salita ng Diyos ay nasa panahon na natin, mga kapatid, ay kinakailangan mag-manifest na dahil nasa dulo na tayo. So, tapos na ang panahon ni Luther, ni Wesley. Amen? Lumipas na po. Pero hindi natin yun binabaliwala. Tinitingnan natin as a bahagi ng plano ng Diyos. Pero hindi talaga yun ang kabuuan, mga kapatid, ng plano ng Panginoon. So, nasa panahon na tayo, sa huling panahon. And I believe nasa panahon na tayo upang mag-enjoy ng mga pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa full corn na tayo, mga kapatid. Kaya nga yung siyak, hindi yun yung magmamana. Yung mga siyak. Yung nakabalot sa binhi. Hindi yun yung magmamana. Yung mismong binhi ang siyang magmamana. Kaya tiyakin natin, mga kapatid, hallelujah, na tinanggap natin yung binhi. Na itanim sa puso natin yung binhi. Na sa atin ang salita ng Diyos. Dahil I believe magbubuga ito sa kapanahunan. Hindi ito mananatiling isa lamang. Di ba? Na siyak o isang tumubo lamang. Makikita natin, hallelujah, ang kabuuan ng mga pagkilos at paggawa ng salita ng Diyos sa huling panahon. So, ibibindicate ng Diyos sa huling panahon. So, yung spoken word ministry, which I believe na ito'y mangyayari sa atin sa huling panahon. Na isang salita mo lamang ay may pangyayari. Oh my! Ito'y pinaranas na sa ating kapatid, Branham, sa kanyang huling ministry, mga kapatid, kung paano, pag sinabi niya, magkaroon ng squirrel sa ganyang lugar, sa kanyang puno, ay napatunayan niya. Yan ang spoken word ministry na kanyang naranasan. At sabi niya, mangyayari din ito sa huling panahon, sa kanyang bride, sa huling panahon, mga kapatid. Kung paano niya naranasan ang isang isda na patay na at tinapon na, pero sa pamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng buhay. Oh my! Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Yung ganong ministry, mga kapatid, na gagawin ng Diyos, nakakalungkot lamang dahil yung mga ibang sumasampalataya sa message sa huling panahon, sa pamagitan ng ating kapatid Branham ay parang tinuldukan na nila. Tapos na, yun na yung last na paggawa ng Diyos sa panahon ni Branham, pero hindi po. Nagpapatuloy po ang paggawa ng Diyos. Hallelujah. Kaya wag po kayong mag-alala. Mayroon pa ring biyaya ang Diyos at may gagawin pa rin ang Diyos sa huling panahon. Kahit anong sabihin ng iba, tapos ng himala, tapos ng mga paggagaling, di ba? Wala nang himala sa ating panahon. Huwag kayong maniwala dyan. Ang salita ng Diyos ay vindicated ang salita ng Diyos. Buhay ang salita na aking sinasalita sa inyo ay buhay, sabi niyang ating Panginoon. They are spirit and they are life. Hallelujah. That's why kung sasabayan ng Diyos ang kanyang salita ng kanyang spirito, ito'y may buhay na darating sa kanila na sasampalataya. That's the spoken word. At ang magdadala lamang sa huling panahon ng spoken word ministry ay sila, hallelujah, na dinatnan, hallelujah, ng tamang punong buong salita ng Diyos sa huling panahon. Sila lamang ang kinaroroonan ng fullness ng mga paggawa ng Diyos sa huling panahon. They are vindicated. Sila lamang yung sabihin natin makapagdadala ng spoken word ministry sa huling panahon. Kahit sabihin na natin marami ngayon nangangaral na sila ay tinawag ng ating Panginoon. Pero I believe patutunayan ng Diyos, i-vindicaate ng Diyos sa huling panahon na meron lang siyang pinili sa ulong panahon ito pang magdala ng spoken word ministry, which I believe ito'y direkta sa ating Diyos, sa ating Panginoon na pangungusap. Mga kapatid, not flesh and blood. It is a direct na pangungusap ng ating Diyos sa kanilang mga puso upang sabihin ang salita ng Diyos. Ito'y isang bagay na karanasan, mga kapatid, na ang Diyos ay totoo, nangungusap sa ating panahon.
Amen? Totoo, may mga ginagamit ang Diyos. Hallelujah, sa huling panahong ito na direct ang Diyos mangungusap sa kanila at sasabihin sa kanyang iglesia sa huling panahon. Hallelujah. Kaya mag-antay tayo. Dahil I believe ang 7 thunders ay marapit na. Umugong. Hallelujah. May gagamitin talaga ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. May ginagamit talaga ang Diyos. May pinapadala talaga ang Diyos. Hallelujah. Sa bawat iglesia, sa bawat kapanahunan na sinasabayan ng kanyang espiritu upang kanyang salita ay maging buhay sa kanyang iglesia sa huling panahon ito. Kaya ito'y ordain na ng Diyos, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo, hindi tayo yung dapat magmalaki sa message. Kung tinanggap natin ang message sa huling panahon, maging mababa lang naman tayo, mga kapatid. Kung hindi nila tayo maintindihan ngayon, isang araw maintindihan tayo. Tumayo lamang tayo sa purong salita ng Diyos. Huwag tayong lumayo sa salita ng Diyos. Stay in the Word. Amen? Hallelujah. Preach the Word. Be instant in season and out of season. Kung kinakailangan mag-rebuke. Huwag kang pabibigil kung anong sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Gawin natin. Hallelujah. Huwag tayong papipigil. Dahil baka ang Espiritu ng Diyos ay mapighati sa ating kalagitnaan. Kaya maging stay lamang tayo sa ating posisyon. Amen. Maging mababa kung ano tayo sa ating mga posisyon ngayon na ibinigay ng ating Panginoon. So, yan ang sabi ng ating kapatid Branham. There's an invisible union of the bride of Christ. Sabi niya nga, you must be dead to your first husband if you're united to Christ. Dahil alam niyo ba, yung pangangaral niya na ito ay kinuha niya sa Romans chapter 7, verse 1. Makikita niyo doon kung paano ang babae at lalaki na pinagkaisa ng ating Panginoon na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen? Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kailanman, kapatid. Doon pinakita ng ating kapatid Branham na ang kautusan ay nariyan na nagpakilala lamang ng ating kasalanan. Ang kautusan ay sabi, holy. I believe, ang kautusan ng Diyos ay holy. Ang mga kautusan, commandment ng Diyos sa lumang tipan hanggang ngayon, na in Exodus, sinabi, thou shall not covet, di ba? Maraming ang commandments ng ating Panginoon. Ang lahat ng yan ay totoo. Sabihin natin, holy, they are holy. Ang kautusan ng Panginoon, kailanman hindi ito magdadala sa atin sa kasalanan. Nagpapakilala lamang ito. Bakit pinahintulot ito ng Diyos, ang kautusan, upang makilala natin ang kasalanan. Di ba? Bakit may mga kautusan sa mga gobyerno? Para mag-ingat tayo. Pag linabag mo yun, ay ito'y kasalanan. Amen. At ganun din sa salita ng Panginoon. Maraming kautusan ng Diyos na ibinigay sa atin upang ating sundin, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. At that's why ang mga anak ng Diyos ay masunurin sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kung paano sa lupa, sabi ng salita ng Diyos, ay maging masunurin tayo. Amen? Dahil ibinigay ito ng Diyos ang mga authority. Pinahintulot ito ng Diyos, maging masunurin tayo. Ang paglabag sa kanila ay paglabag sa kautusan ng Panginoon, paglabag sa Diyos. Dahil ininagay sila ng Diyos dyan para maging maayos. Amen? Kaya yung mga principality, yung mga government, ang lahat hanggang sa barangay natin, lahat yan ay pinahintulot ng Diyos. Upang maging maayos ang barangay, maging maayos ang mga pagsunod. Pero nasumpungan natin, marami pa rin sumusuway. Marami pa rin sumusuway sa mga batas ng lupa. Praise God. Sana mga anak ng Diyos, hindi na tayo ganun. Dati ganun tayo. Amen? Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa kanyang pagtuturo. Salamat sa kanyang karunungan, sa kanyang salita. Nagiging maayos na. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Dati hindi tayo maayos sa daan, hindi tayo maayos, di ba? Pag may mga sumingit, sabi nga ni Bartim, may sumingit lang na motor, ay katakot-takot na mga mura dito. Yan yung makikita natin sa sanlibutan, di ba? Pero tayo ngayon ay nagiging patience na, naiintindihan na natin ang lahat ng mga bagay.
At nag-iingat na tayo sa ating sarili na, di ba, huwag mapulaan ang salibutan, makakitaan tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. And thank God, dati ganun tayo. Kahit ngayon pa man, kahit ganun, ngayon din, di ba? Kahit tayo nasa Panginoon na, may mga bagay pa rin, minsan, nakakalusot. Pero agad-agad, meron tayong filter. Salamat. Merong comforter, merong nagsasaway sa atin. At nagsasabi, nagpapaalala sa atin. Praise God. The comforter na always nag-aabide sa atin, nagsasabi, hindi tama yan. Praise God. Di ba? Salamat sa Panginoon na hindi tayo iniiwan, hindi pinababayaan. Thank God. Meron na isang nagtuturo sa atin at nagsabi, hindi yan kalooban ng Panginoon. Hingi mo yan ng tawad sa akin. Praise God! At, di ba, humingi tayo ng tawad, tuwi-tuwi na, Panginoon, patawarin mo ako. Di ba, hindi natin noon yan nakikita. Nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi tayo marunong humingi ng tawad. Pero nang nasa Panginoon na tayo, yun na, di ba, napag-isa na tayo. Kaisa na natin si Kristo sa buhay natin. Praise God. We are now new creation. Di ba? Bagong linalang na kay Kristo. Ang lahat ng luma ay naging bago na kay Kristo. Amen. Totoo po yan, mga batid. That's why yan ang tunay na sabihin na natin, kaisa ni Kristo. Yung nakikita yung tunay na buhay ng salita ng ating Panginoon. Union with Christ, sabi rito, is the essence of what it means to be a Christians. Yun yung totoo, mga kapatid. Dahil maraming nagsasabi ngayon na sila ay Kristiyano, pero bukang bibig lamang. Pero yung essence ng pagka-Kristiyano, essence ng salita ng Diyos, diba, yung buhay ng salita ng Diyos ay hindi nila naipapamuhay ng lubusan. Yes, naintindihan natin nung tayo mga bata pa, nandiyan na nga ang pagtuturo, diba? Linagay tayo sa pagtuturo, tutor. Mayroon tayong tutor upang patuloy tayong turuan ng Espiritu ng Panginoon, upang lumago ng lumago. At dumating tayo sa tama, perfect na situation. At yan ang ginagawa ng Diyos sa uling panahon. And I believe, lumalago na. Perfect na, sabihin na natin, nasa tamang edad na ang iglesia ng Panginoon. Nasa tamang kalagayan na upang tumanggap ng purong salita ng Diyos. Amen? Tumanggap ng mga napakainam na mga salita ng Diyos. Ito ng panahon upang mag-manifest ng lubusan ang mga salita ng Diyos. That's why nariyan ang pagtuturo ng Panginoon, ang unang ulan at huling ulan ay nariyan, di ba? Praise God. Nagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung anong dapat nating gawin, ugaliin. Praise God. Napakayaman. Mayaman talaga ang Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Buhay siya. Yun yung papansinin. Hindi tayo dati ganito, pero purihin ang Diyos, Panginoon. Dati, magagalitin ako. Dati, hindi ako marunong magtimpi sa akin sarili, pero ngayon, purihin ang Diyos. Nagagawa na natin sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi mo yan makakayanan kung wala si Kristo sa buhay mo. Kung hindi nakipag-isa si Kristo sa buhay mo, hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang mapagpatuloy. Kahit nadadapa ka minsan, hindi mo kayang tumayo. Pero salamat, may umaalalay pa rin sa atin. Hindi niya tayo lubusan. Hallelujah. Hindi tayo lubusan talagang nadadapa, mga batid. Ibig sabihin, hindi na lubusang nadadapa, meron pa rin talaga pagkakataon na tayo'y nadadapa. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Ang kalakasan ay nariyan. Amen. Kung aaminin lamang natin na wala tayong magagawa, may magagawa ang Diyos. His grace is sufficient for thee. Amen. Kung aminin mo lamang, wala ka nang magagawa. That's the time na ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. Kaya paubayan natin sa Panginoon ng lahat. Ipagkatiwala natin lahat ng ating mga, sabihin natin, heartaches, struggles sa buhay, mga pangyayari sa buhay natin. Why not? Diba? Ilapag natin lahat sa paanan ng Panginoon. At
tignan natin ang darating, may pangyayari. Kahit sa paningin natin, parang imposible na mangyari. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Titigan nyo ang tapos ng pangako ng Panginoon. May magagawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi sa Romans, now we are released from the law. Sa Romans chapter 7, buksan natin saglit ang Romans chapter 7. Verse 4, nakapainam ito mga kapatid. Doon pa rin ako sa sinabi ng ating kapatid Branham na there's an invisible union of the bride of Christ sa ating panahon. Sabi dito sa verse 4. Now, kung inyong titignan sa verse 1, verse 2, verse 3, ay napakainam kung isahin ninyo. Sa verse 3, sabi rito, so then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Sabi sa verse 4, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. Praise God. That ye should be married to another. Sino yung another na yan? Even to Him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Oh, purihin ang Panginoon. Sino na ang asawa ni Kristo sa mga sandaling ito? Ibig sabihin, kung asawa na tayo ni Kristo, bride na ni Kristo, yung unang asawa natin, dilit iba ang kasalanan. Amen? Sabihin na natin, yung udang Adan na nagkasala, salamat mayroong pangalawang Adan. Praise God! Na dumating upang ibalik ang ating kalagayan, upang tayo ay maging isa sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Upang kung ano yung meron siya, ay meron din tayo. Purihin ang Panginoon. That's why tayo ay bride ni Kristo sa huling panahon. Inyo pang mabasahin ang chapter 5, andun lahat yan mga kapatid, kung paano naging bride tayo ni Kristo. Praise God, kung paano sa Genesis, ay tignan ninyo, ginawa ito ng ating Panginoon. Praise God, na sa kanyang tagiliran, kung paano kinuha ang babae sa kanyang tagiliran, ang kanyang iglesia ay kinuha rin sa tagiliran ng ating Panginoon. Nang tinusok ng sibat, doon lumabas ang dugo, mga kapatid, ang buhay! Hallelujah! At ang dugo na yun, siyang naglinis sa atin, sa ating mga kasalanan. Siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. At tayo ngayon ay naging isa kay Kristo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, patay na yung unang ating asawa. That's why tayo hindi na nangangalunya dahil patay na. Totoo ba yan, mga kapatid? Patay na yung old man natin. Kaya yun yung totoong Christian na ibig sabihin, mga kapatid. Hindi lamang sabihin natin, we are born again. Pero totoo yan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kailangan natin yung panganak na muli sa kaharian ng Panginoon. Hindi lang sa tubig, kundi sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Kinakailangan talaga natin, mga kapatid. Hallelujah! Dumaan sa proseso sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. And that's why, ang pagkikipag-isa kay Kristo ay totoong patay na yung unang asawa natin, dilit iba ang kasalanan. Na sa mamagitan ni Kristo sa kanyang katawan, hallelujah, ay namatay. Ang kautusan na yan, mga kapatid, hinapak, di ba? Ang kanyang katawan. Praise God. At naging malaya tayo ngayon nang tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya. That's why nang yung nag-oo ka kay Kristo, nagpabautismo ka kay Kristo, ikaw ay pinag-isa kay Kristo. Amen? Kaya nga hinahintulad tayo sa, di ba? Sa baptism, sa Romans chapter 6, andun yan, kung yung babasahin. Basahin natin saglit para hindi ko makalimutan. Sabi rito, verse 5 na lang. Verse 4.
Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Amen. So, bagong buhay na, mga kapatid. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Amen. That henceforth we should not serve sin. Hallelujah. Winasak na ba ang kasalanan sa buhay natin, mga kapatid? Winasak na ba ang unang asawa natin? Dati sunod-sunuran tayo dyan, mga kapatid. Amen? Kung anong sabihin niya, ay sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Pero purihin ang Panginoon nang dumating siya sa buhay natin. Winasak ng Diyos, hallelujah, ang kasalanan upang hindi na tayo, di ba, mag-serve sa Kanya, maging sunod-sunuran. Ngayon, asawa na natin ang Panginoon. Sa Kanya tayo ngayon maglingkod, mga kapatid. That's why we are bought with a price. Tayo binili ng halaga, mga kapatid. That's why serve Him. Glorify Him. Bigay natin ang nararapat na pagsamba sa Kanya lamang, mga kapatid. Ibigay natin sa Kanya lamang ang nararapat na pagsunod. Hallelujah. Dahil tayo binili ng halaga. Ang buhay natin dati ay talaga naman napakasama. Pero purihin ang dumating ang napakayaman na biyaya ng Diyos. Ito'y hindi natin gawa. Ito'y biyaya ng Diyos upang hindi tayo magmalaki. Gawa ito ng ating Panginoon. Gawa ito ng Diyos. It's God's operation through sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Upang tayo may balik sa Kanya din naman, mga kapatid. In Christ. Hallelujah. In Christ. Amen. Kaya nga yung in Christ, actually, ang word na union sa banal na kasulatan ay wala kayong makikitang praise. Pero sa ibang salin ng banal na kasulatan ay may makikita kayo doon na praise na union with Christ. I think in this Romans chapter 6 makikita nyo dyan. Kung inyong titignan sa ibang salin ng banal na kasulatan ay madalas binabanggit ang union with Christ. Pero kung inyong titignan, balikan ko lang mga kapatid, yung aking note sa una. Walang specific na praise na inyong masusumpungan sa Scripture ang union with Christ. Ito'y doktrina na nagprepresent itself na ganun na nga. Kung hindi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, kung hindi sa pamagitan ng paggawa ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon na hindi natin lubos maintindihan kung ano ito. Kaya nga, kinuha ko ito, mga kapatid, last Sunday, yung in Christ sa Ephesians chapter 1. Ang inyo lamang mababasa sa banal na kasulatan na praise ay yung in Christ, which means ay napakaloob na doon yung union with Christ. In Christ. That's why in Christ alone. In Christ alone ay nasumpungan natin ang biyayang ito, mga kapatid, amen? Ang lahat ng biyaya, kayamanan ng Kanyang biyaya ay nasumpungan natin in Christ alone. Kaya nga siya yung ating adoption, siya yung ating, di ba? Andyan yung adoption, andyan yung predestination, makikita natin, sinabi ko sa inyo. Andyan na yung tinawag tayong mga anak ng Diyos. Sa mamagitan din niya, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Napakayaman ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Di ba kayo nagpapasalamat dyan, mga kapatid, na tayo na naibalik ang ating kalagayan? Ng mga anak ng Diyos, anak ng hari. Praise God! Sino mga anak ng hari dito? Ibig sabihin, mayaman ang ating hari ng mga hari. Hallelujah! Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, in my Father's house are there many mansions. Praise God. Kung inyong iintindihin yung word na yan sa John chapter 14, mga kapatid, kung inyong isasalin sa ibang salin,
Praise God. Yung house doon ay isang dominion o tawagin na isang family. And dominion, kaharian, yung house na tinatawag dyan. Kaya sa kanyang kaharian, marami talagang, sabihin natin, dormitory, tuluyan. Praise God, hindi magkukulang ang Panginoon, mga kapatid. Mayaman ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kahit huli ka na, praise God, na tinawag ng Panginoon, hindi pa rin magkukulang sa iyo. Hallelujah ang Panginoon sa iyong kalagayan. Meron ka pa rin tutuluyan. Ibig sabihin, meron ka pa rin place kay Kristo. Hallelujah. Ibig sabihin, kumpleto tayo kay Kristo. Kumpleto tayo kay Kristo. Ibig sabihin, may place ka sa katawan ni Kristo. Sa kanyang katawan ay maraming bahagi ang katawan ni Kristo. Kung paano ang physical, maraming bahagi. Ganun ang katawan ni Kristo. Maraming bahagi, maraming administration, maraming office. May linagay ang Diyos. May mga gift na binigay ang Diyos. Meron tayong mga tungkulin. Meron tayong posisyon sa bahagi, sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Meron tayong posisyon sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayuan natin ang ating posisyon. Amen. Huwag tayong lalayo sa posisyon natin binigay ng ating Panginoon. Ang bawat isa na tinawag ng Panginoon sa kanyang katawan ay may bahagi. Kaya gawin natin ng nararapat ang bawat posisyon natin. Amen. Gawin natin na may biyaya. Gawin natin sa kalooban ng ating Panginoon. Tumayo tayong matibay. Dahil minsan talaga hindi papayag ang kaaway na tayo nakatayo sa ating posisyon. Maraming mga ginagawa ang Diyos para ginagawa ang kaaway para tayo pigilan sa ating paglilingkod. Alam nyo ba, yung ating mga linagay sa atin na posisyon bilang song leader, sabihin na natin, deacons, ay tayuan natin. Amen? Kung ito'y pinahintulot ng Diyos, nagkaroon tayo ng election, tayuan natin sa biyaya ng Panginoon. Hindi natin alam ang mga darating. Kung anong binigay ng Diyos ngayon, magpasalamat tayo, tayuan natin. Amen? Gawin natin sa kalooban ng Panginoon. Maging matibay tayo. Praise God. Pero ang nakikita ko ngayon, parang, di ba? Tayo pang lumalayo minsan. Parang hindi natin tiyak ang ating posisyon. Pero tiyakin natin ang ating posisyon, mga kapatid. Kung tiyak natin, tinawag tayo sa kanyang kalagayan, huwag tayong mangingimi, huwag tayong matatakot, kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. That's why kung napapansin mo na, linalayo ka ng Panginoon sa iyong posisyon ngayon, as a deacon, as a song leader, ibalikan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Balikan mo ang salita ng Diyos. Amen. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Hallelujah. At tanungin mo ang Panginoon. Ang Diyos ay sumasagot sa ating mga katanungan. Mabiyaya ang Diyos, mga batid. Kaya kung tayo nasa tamang posisyon, may kalakasan, may pagpapala ang Diyos. Pero kung hindi tayo tatayo, tayo na mismo ang lalayo sa posisyon natin. Tayo rin. Diba? Kaya salamat, Brother Joey. Diba? Ang Diyos ang nagbabalik talaga. Kahit sa upuan nyo lamang, napakainam, di ba? Kaya nga sabi ko last Sunday, kausap ko yung isang brother na sa likod. Madalas, yung mga nasa likod, yun yung inaatake ng kaaway eh. Pagkatapos ng preaching, linapitan na niya ako. Nangingiti lang kami. Praise God. So tayuan mo ang iyong posisyon. Huwag kang lumayo. Dahil naroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Pero kung lalayo ka, nariyan na ang pagpalo ng Panginoon. Minsan, gagamitin ng mga karamdaman, gagamitin ng mga pangangailangan, malubog tayo sa mga pagkakautang. Oh my, nandito na naman tayo sa utang. Lahat naman tayo may utang. Pero ang sabi sa Proverbs ay maigi yung nagbabayad ng utang. Hindi kinakalimutan yung utang. Praise God. So, yan. Diyan natin ginaganap yung pag-ibig ng ating Panginoon. So, magpalain tayo lang natin. So, ang oras na yung magpapaintulot. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, let's go on. In Christ refers to believers' spiritual union. Kaya yun yung sinabi ko sa inyo kanina. With Jesus Christ. It's a doctrine called union with Christ.
So yung word na in Christ ay napakarami sa Bible, 99 I think. Yun yung mababasa sa banal na kasulatan, yung in Christ. Pero yung word na yun sa King James version ay hindi nyo talaga lubos na mababasa ang union with Christ. Ang pinapakita lamang ay ang in Christ. Dahil pinapakita na rin dyan ang pakikipag-isa kay Kristo. Amen? In Christ. Amen? Kaya nga, kung ang buhay mo ay natatago kay Kristo, praise God, amen, hindi ka na makita ng kaaway. Si Kristo na ang nakikita. Ang katwiran na ng Panginoon ang nakikita, hindi na ikaw. Amen? Kaya na pag tinanggap mo si Kristo, hindi na ikaw yan. Si Kristo na dapat ang makita. Pero pag ang nakikita ay sarili mo pa rin, ay, tignan natin, baka hindi si Kristo ang nabubuhay sa'yo. Amen? Kaya tulad ng sabi ni Paul na, di ba, sa Galatians 2:20 yata yun, na si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Siya na ang buhay natin. Amen? I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya ang buhay natin, hindi mo na buhay yan. Ito'y buhay na ni Kristo. Praise God. Kung ito'y buhay na Kristo by faith, mga kapatid, ay sana mag-enjoy na tayo ng mga pagpapala, ng kagalingan. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Mag-enjoy na tayo ng ating mga pangangailangan ay linubos na ng Panginoon. Hallelujah. Kung ang buhay ni Kristo ay totoong nasa atin na, hayaan natin yung pananampalatayang yun. Hallelujah. Ay tayuan natin, hallelujah, na ang buhay na ni Kristo ay nasa atin na. That's why siya na yung nakikita. Siya na yung buhay natin. Siya na. Praise God. Kung anong mga bagay na kay Kristo ay siya na yung nakikita sa ating mga buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So tayuan natin ang salita ng Diyos pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Hallelujah. True faith, sa pamagitan ng pananampalataya, sabi nga dyan, believers are spiritually joined to Christ. Yan ang sinabi ko sa inyo kanina. This is a living, ito'y isang, sabihin na natin, pamumuhay na totoo sa mamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ito'y may impact, I believe. Ang pamumuhay sa Espiritu ng Diyos ng bawat believer ay, titiyakin ko sa inyo, may impact na kapangyarihan. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Lumakad tayo sa Espiritu, hindi sa laman. Dahil ang paglakad sa laman ay pakikipag-alit sa Diyos. Ang paglakad sa Espiritu ay buhay. Mga kapatid, may buhay at kapangyarihan. Amen. Yan ang buhay natin, may kapangyarihan. Kung si Kristo ay nasa atin, I believe, we live in the power of God. May kapangyarihan. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. Kulang ang oras, mga kapatid. Pero tatapusin ko bawat pagkakataon. Actually, maraming meaning ang union of Christ sa banal na kasulatan at maraming ring nag-i-interpret sa mga bagay na ito. Pero kung ating titignan ang biblical meaning ng union with Christ, ito yung kabuuan or ito yung central ng katotohanan ng buong kakristyanuhan. Ito'y isang doktrina, I believe, ng kaligtasan. Ito'y tumutukoy sa isang relationship na spiritual between believers and Christ, Jesus Christ. Sabi nga doon, it is a mystical union. Ibig sabihin, it's a supernatural. Amen? Kaya nga, invisible union. Sabi ko sa inyo kanina, hindi ito makikita ng literal na mata. Ito'y makikita ng spiritual na mata kung ating titignan. Na ating buhay ay pinag-isa na kay Kristo. At kung pinag-isa na kay Kristo spiritually,
ay tatanggap din tayo ng lahat ng mga kayamanan ng kaligtasang ito na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Yan ay tayuan natin, mga kapatid. Amen? So, kung ating isa-isahin ang napakayamang biyaya ng Diyos sa buhay natin ito, ay totoo, napakayaman. Kasama na dyan ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Kasama na dyan. Dahil kung paano ang Panginoon, na siya'y umupo sa kanyang luklukan, kasama niya ang lahat ng dominium, lahat ng principalities ay binigay niya sa kanya. Kung tayo bahagi sa kanya, ay ibinigay din sa atin ang lahat ng kapangyarihan na yan. Kasama tayo. Co-join ears, di ba? Kasamang takapagmana. Praise God. Takapagmana tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, mayroon bang tagapagmana na nanglilimos sa daan? Wala po. Nagkukunwari lang yon. Minsan, marami tayong mga napapanood na ganyan. Gusto ko yung mga ganyan eh. Yung isang mayaman, napakayaman siya, then nag-anyo siyang mahirap, then dumalaw siya sa kanyang pag-aari, at mahirap siya, hindi siya tinanggap, linait-lait siya. Praise God. Di ba ganun ang Panginoon? Ang mayaman sa mga mayaman, nagpakumbaba para tayo'y abutin sa ating kalagayan. Oh, thank God. Hallelujah. Kaya kung ano yung pag-aari ng ating Diyos, ng ating Panginoon, pag-aari na natin, mga kapatid. Kaya tayuan natin. Kaya nga every inch ng pangako ng Panginoon kay Joshua, every inch of the land na inyong tapakan ay ariin ninyo. Angkinin ninyo. Kahit anong sabihin ng mga tiktik, praise God, ang kanilang mga, di ba, sinasabi ay negative. Hindi natin kaya, hindi para sa inyo yan. Yung pangako ng Panginoon na mayaman, na, di ba, nahitik sa bunga, na binubukalan ng milk and honey, hindi para sa inyo yan. Pero may pangako na ang Panginoon, every inch of your foot that you trod upon ay sa inyo yan. Panghawakan natin ang pangako niyan. Don't be discouraged. Be courageous. Be brave, sabi ng ating Panginoon. Maging matapang lamang tayo, sabi kay Joshua. Amen? At ang salita ng Diyos ay huwag hiwalay sa iyo. Day and night, pagbulay-bulayin mo. Narito ang sikreto ng tagumpay. Purihin ang Panginoon. Purihin siya. Hallelujah. Kaya huwag tayong matakot sa mga pananakot ng kaaway. Kahit gaano kalaki yan, gaano ka-imposible yan. Amen? Hindi natin kaya, malalaki sila. Tayo'y parang tipaklong lamang sa kanila. Pero totoo, ang pangako ng Diyos, salamat merong Caleb and Joshua na tumayo. Amen. Kaya natin ito. Hallelujah. Kaya natin tayuan ang mga pangako ng Panginoon sa mamagitan ng tulong ng ating Diyos na buhay. Sa mamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Kaya ito yung kinakailangan natin, mga kapatid. Ang Espiritu rin ang magpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya yan ang kailangan ng Iglesia sa huling panahon ito. Tiyakin natin na tayo bautismado ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil kung bautismado tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya nating tayuan ang bawat pangako ng ating Panginoon. Walang pag-aalinlangan. Dahil yan yung buhay. Yan yung inuudyok ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan ang sinasabi ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayuan natin ang bawat pangako ng ating Panginoon. Bawat tuldok, bawat kuwit ay may pangyayari sa bawat sasampalataya at hindi mag-aalinlangan sa bawat pangako ng ating Panginoon. Kung sa kanyang mga latay tayo pinagaling, tapos na, mga kapatid, tayuan mo yan. Tapos ka nang pinagaling. No more doubt. Huwag ka na mag-isip ng anumang mga bagay. Tayuan mo yan. May magagawa ang Diyos. Hallelujah. Kung nagkukulang sa iyo ang Diyos ng mga supply, ng mga material na mabagay, tayuan mo ang pangako ng Panginoon. He will supply your every need according to His riches in glory. By Christ Jesus. Hallelujah.
Kay Kristo lamang mayroon tayong kapunuan. Kay Kristo lamang, mga kapatid, matatagpuan natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayuan mo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. And that's why by one Spirit we are baptized into that one body. Amen. Hindi natin kailangan ang mga registration sa iglesia. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin by one Spirit. Amen? Hindi natin kailangan ng mga turo, ng mga kasimbahanan, anumang mga ginagawa nila. Hallelujah. Ang kailangan natin ay ang karunungan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Amen? Not by might, but by the Spirit, said the Lord. Kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon sa huling panahong ito, mga kapatid. Lumakad tayo sa Espiritu bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tatapos na ako, mga kapatid. Napakabilis ng oras. So, napakaraming benefits ng nakay Kristo. Hindi natin isa-isahin na yan. Alam na natin yan. Naisabi ko ng ilang mga bagay. Praise God. So, balikan natin ang ating verse. Hallelujah. Sa John, na ito talagang layunan ng ating Panginoon. At puntahan natin ang John 15. 14, verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Totoo ba yan, mga kapatid? Na pangako ng Panginoon. Praise God. Totoo yan, nang umalis ang Panginoon ay hindi pa rin siya nagkulang ng pag-aliw sa atin. Kanyang isinugo ang kanyang banal na Espiritu upang aliwin tayo. Pang hindi tayo pabayaan, mapabayaan. Amen? Oh, I will not leave you comfortless, I will come to you. Dumating na ba ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Amen. Kung hindi pa dumating ang Panginoon sa buhay mo, ang Panginoon ay laging nag-aalok. Come unto me. Amen. Come unto me. Kung ikaw ay nabibigatan na, come unto me. And I will give you rest. Amen. Bibigyan kita ng tunay na kapahingahan. And my burden is light, mga kapatid. Oh, magaan lang po ang pinapabuhat ng ating Panginoon. Kung kasama mo ang comforter na yan, magaan ang lahat ng mga bagay sa buhay mo. Ibig sabihin, walang kabigatan na hindi kayang pag-aanginin ng ating Panginoon. And that's why mayroong awit. Meron tayong awit sa puso natin. Kahit may mga kabigatan, meron pa rin tayong tagumpay. May awit, may testimony. Purihin ang Panginoon. I will not leave you comfortless. Sa Kanya, kumpleto tayo ang lahat ng ating mga pangailangan. Kung ikaw ay nalulumbay, nasa Kanya lamang ang kagalakan. Ang tunay na kagalakan, nasa Kanya lamang, mga kapatid. Hindi ito masusumpungan sa sanlibutan. That's why tumakbo ka kay Kristo lamang. Amen? Tumakbo ka lamang sa Kanya. Nasa Kanya ang tunay na kagalakan. Hallelujah! Sa buhay na ito, nasa Kanya ang tunay na kagalakan. Purihin ang Panginoon. I will come to you. I believe dumating na ang Panginoon sa buhay natin. That's a spiritual union. Nang dumating ang Panginoon sa buhay natin. Kahit hindi na natin kaya. Di ba? Nagtataka na lang tayo. Nakatayo pa rin tayo. Naglilingkod pa rin tayo. Amen? Minsan susuko na tayo. Gusto na natin mamatay. Gusto natin mauna. Pero hindi pa panahon. Hindi pa kalooban ng Panginoon. Thank God for the comforter. Hallelujah. Thank God for the guide. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya na hindi tayo iniiwan. Malapit siya, mga kapatid, hindi siya malayo. Narito lamang sa atin. Amen? Why not? Buksan ang ating mga puso. Malapit siya. Pag may mga pangailangan, just pray. Amen? Pray unto Him. 19. Yet a little while, and the word seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. Amen. Buhay ba ang Panginoon hanggang ngayon, mga kapatid? Mabubuhay din naman tayo. Huwag tayong mag-alala. Pag wala na tayong makain, hindi naman papahintulot ng Panginoon yan. Totoo ang salita ng Panginoon. Di ba? Ni isa na sumasampalataya sa Panginoon ay hindi nakita ni David na nagpalimos. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
Kung kinakailangan, di ba? Mint ng Panginoon dahil lahat ay, di ba? Mabuti para sa atin. Kung ito'y plano ng Panginoon sa atin, why not? Tanggapin natin. Amen? Walang bagay, hindi nagkataon. Salamat sa kanyang mga salita. Naiintindihan natin, mga kapatid. Ang plano ng Diyos. Hallelujah! Nangyari kay Joseph na napakahirap kung ating titignan. Hindi natin maiintindihan ng lubusan. Pero nang nagsalita na si Joseph, nakita niya ang plano ng Panginoon. God meant it, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos ang lahat na nagtahi ng lahat ng mga bagay. Nagplano ng lahat ng mga bagay. Nagsaayos ng lahat ng mga bagay. Yan ang Diyos na sovereign. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat, Bartim. Yung hindi pwedeng gawin ng Diyos, di ba? Pwede niyang gawin. Di ba? Yung evil para sa ating kikabubuti. So, ibig sabihin, yung mga bagay na nangyayari sa atin, na pinaintulot ng Panginoon, na sa paningin natin evil, pero mabuti pala sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, ganun natin tignan ang ating Diyos na napakabuti sa atin. Okay. Amen. So, mabubuhay din naman tayo. Buhay pa rin naman tayo. Lahat may buhay sa umagang ito, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord! Verse 20, at that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. O, purihin ang Panginoon. Darating talaga ang panahon na yan, makikilala natin. By revelation, ito'y pinapahayag na ng Panginoon. Thank God, isang pagkakataon na itanakda ng Panginoon, nalulubusan natin, makikita na iisa lamang ang Panginoon at ang kanyang Ama. Hallelujah! Ang Ama natin yan, isang attribute lamang ng Diyos. Ang Son ay attribute lamang ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay Espiritu. Amen! Hindi magkasya sa kalawakan. Yan ang ating Diyos na buhay. Nasa Kanyang lahat ng mga attributes ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Nasa Kanyang lahat, mga kapatid. Isang araw, makikita natin ng lubusan at tayo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Nakaupo sa kaluwalhatian ng Ama. Iisa lang po, nang tumingin si John, chapter 4 ng Revelation, isa lang po ang Diyos na kanyang nakikita. Nakaupo ang Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama. Sana maintindihan ninyo. Sa pamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen and amen. Tanatin natin ang John chapter 15. Verse 1, sabi rito. Ito'y isa rin na ating makikita ang pagkakaisa o union. I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purges it, that it may bring forth more fruit. Amen. Praise God. Totoo ang salita ng Diyos, mga kapatid, na kinakailangan talaga tayo magbunga. Kung totoong tayo nakasanib sa puno na yan, di ba? Totoo, magbubunga talaga tayo kahit dahil hindi barren ang puno na ating sinugpungan. Amen? Bahagi tayo ng puno. Ibig sabihin, kung ano yung nasa puno, yun ang nasa bunga. Amen? Nasa katawan, every branch. Praise God. At magbubunga ito sa kapanahunan, mga kapatid. Kaya nga ang bawat isa na hindi nagbubunga ay tanungin na natin ang ating sarili. Baka hindi pa tayo lubos na nakasanib. And that's why may panawagan ng Panginoon, come unto me. Bukas pa ang biyaya ng Diyos. May place ka pa rin sa kaharian ng Panginoon. Bukas pa rin ang kaharian ng Panginoon hanggang ngayon. Hindi pa sarado. Come. Amen. Hurry. Magmadali tayo dahil malapit nang magsara ang pintuan, mga kapatid. Amen? Kung paano sa panahon ni Noe, ay ganun din sa ating panahon. Ang Diyos din ang magsasara at walang makapagbubukas nito.
At kung siya ang magbubukas, walang sino mang makapagsasara. And that's why bukas mang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Walang sino mang kaaway na makapagsasara sa buhay mo. Kung isa ka sa plano ng ating Panginoon, isa ka sa bahagi ng katawan ng ating Panginoon, isa ka sa bride ni Kristo. Praise God, isa ka sa tinalaga sa buhay na walang hanggan. Praise God, mangyayari ang lahat ng mga plano ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. And that's why nililinis pa tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang magbunga. Amen? Kaya magpaubaya lamang tayo, mga kapatid, sa pangungusap ng ating Panginoon. Okay. Okay. Hindi pwedeng hindi tayo magbunga, mga kapatid. Tingnan ko lang ang aking chat down tungkol dito. Pero ang oras hindi na magpapahintulot, mga kapatid, kulang. So, kinakailangan talaga ang bawat believer as nakapag-isa na, pinag-isa na kay Kristo, ay hindi pwedeng hindi tayo magbunga. As husband and wife, hindi pwedeng hindi magbunga. Hindi po barren ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi po barren ang ating Diyos. Siya'y bukal ng lahat ng mga bagay ng mga pagpapala. Siyang bukal ng buhay na walang hanggan. Praise God, kung ano ang nasa ugat, siya yung nasa bunga. And that's why, ang bawat isa ay kinakailangan magbunga rin naman, makita. Verse 3, Now ye are clean through the word which I have spoken unto you, sabi ng ating Panginoon. Salamat dahil may salitang Diyos na naglilinis sa atin, nagpa-purge. Salamat, amen. Tayo ba'y nagpapasalamat na may nagtuturo sa atin, mga kapatid? Salamat sa kanyang mga salita at linilinis tayo. That's why napakahalaga ng mga pagkakatipon. Amen. Dito tayo kinukumbik ng Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa puso natin hanggang sabihin natin, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan at mga pagkukulang. Purihin ang Panginoon. That's why ang pasalita ng Diyos ay laging naglilinis. Kaya napakahalaga ng bawat pagkakatipon. Ang Panginoon ay laging naglilinis sa atin. Dahil totoo, lagi pa tayong nagkukulang. Kaya magpalinis tayo, mga kapatid. Amen? Sa mamagitan ng kanyang salita. Abide in me and I in you. Yan ang totoong union with Christ. Amen. Manatili ka sa ating Panginoon at siya'y mananatili sa iyo. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, so more can ye except ye abide in me. Amen. Manatili, magpatuloy. Abide in the Word of God. Amen? Huwag lilihis sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag lalayo sa salita ng Panginoon. Amen? Abide. Dahil kung ano yung supply ng ugat, yun ang ating tatanggapin. Dahil wala talaga tayong magagawa sa ating sarili. Sinong umaamin na walang magagawa sa kanyang sarili? Totoo, mga kapatid. Kung wala si Kristo, hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay. Tulad ng sabi ni Pablo, I can do all things through Christ, who siya na nagpapalakas sa akin. Hindi natin makakaya kung walang nagpapalakas sa atin. Kung hindi tayo nakasumpong o hindi tayo bahagi, mga kapatid, ng puno na yan, wala tayong magagawa sa ating sarili. Amen? Wala tayong magagawa. Totoo yan, wala tayong magagawa. Pero ang Diyos, ang gumawa ng paraan, sinugong niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. That's the love of God shed abroad in our hearts, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Napakabiyaya ng Diyos, napakainam na kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sabi niya sa verse 5, For the last, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same brings forth fruit, much fruit. Pansinin niyo, much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen and amen. Totoo, wala tayong magagawa sa ating sarili. Not by might, nor by power, but by the Spirit, said the Lord. God bless you all. Hanggang dito na lang muna, mga kapatid.
Ang mga bagay na hindi ko naibigay, ang Panginoon, I believe, may kaparaanan upang iabutin kayo sa inyong mga pangailangan. Tayo manalangin saglit. Mapagpalang Ama, papurit pa sa salamat ay aking binabalik pagsamba sa iyo sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita na iyong ipinagkaloob sa araw na ito, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa iyong mga banal upang kami magkatipon, magkaroon ng fellowship sa iyong presensya sa mga sandaling ito. Totoo kami, Lord, nasa iyong presensya sa mga sandaling ito. Patuloy na nagtatamasa ng iyong mga salita. Nagtatamasa ng mga pagpapala sa mamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ng iyong mga kayamanan, ng iyong kaharian, ng iyong kaluwalhatian na naghihintay sa amin. Purihin ka, Panginoon. Tunay mayaman ka, Panginoon. Tunay hindi mo pinagkulang ang iyong iglesia sa huling panahon. Ito'y patuloy mong pinupunan ng iyong kapangyarihan, pinupunan ng kalakasan, pinupunan ng kapayapaan, pag-asa, kagalakan. Lord, ikaw lamang ang aming pag-asa. In Christ alone, meron kaming pag-asa, totoong pag-asa. Sa Kanya namin nasumpungan ng tunay na pag-asa. Sa Kanya namin nasumpungan ng tunay na kagalakan, tunay na paglilingkod, tunay na buhay. Panginoon, salamat sa buhay na ito, Panginoon. Hindi na kami ito, Panginoon, kundi Ikaw na nabubuhay sa amin. Hindi namin kayang mabuhay, Panginoon, kung wala ka. O napakainam. Hallelujah. Hindi namin kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Hindi namin kayang maglingkod, hindi namin kayang magpatuloy kung wala ka. Pero salamat, hallelujah, nariyan ka lagi, Panginoon, pangako mo sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Sasamahan mo kami till the end of this age, hallelujah. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Maging sa aming mga pangangailangan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Meron ka ng linaan. Meron ka laging way, meron ka ring provided way, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming mga pangailangan. Totoo, Panginoon, napakabuti mo, napakayaman mo. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos, hallelujah, sa iyong mga salita. Napakayaman ng iyong mga salita sa uling panahong ito. Napakayaman ng iyong mga pagpapahayag, Panginoon. Kulang ang panahon. Kulang upang isa-isay ang mga kayamanan ng mga karunungan, ng mga kaalaman. Hallelujah! The mystery of your will. Hallelujah! Ng iyong kalooban, Panginoong Diyos. Napakayaman ng iyong kalooban. Napakayaman ng iyong plano sa buhay namin. Salamat kami nakabahagi. Salamat isa kami, Panginoon, sa iyong tinawag sa uling panahong ito. Tinawag upang magtamo ng mga bagay na ito na iyong hinanda nung una pa, Panginoon, ng mga pagpapala. Purihin ka kay Kristo, aming matatanggap ang lahat ng mga bagay ito. Salamat sa provided way mo, O Diyos. Kay Kristo, nasumpungan namin ang lahat ng ito. Dahil kung wala ang Kristo sa buhay namin, wala kaming magagawa sa aming sarili. At ang Espiritu at si Kristo ay isa. Hindi sila dalawa, kundi sila ay iisa. Sila ay isa lamang, Panginoon. O purihin ka. Ikaw ay nasa amin ngayon, Panginoon. Ikaw nasa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Kumakatagpo sa aming mga pangailangan. Nakakakita ng aming mga kalagayan. Humihipo sa aming mga infirmities. Hallelujah! Dahil you are our great high priest na nakakadama ng aming kalagayan. Nakakadama ng aming mga pangangailangan. Nakakadama, hallelujah, siya'y tinukso katulad namin. Pero higit siya'y nagtagumpay. Hallelujah, at nakadama ng lahat ng mga bagay. And that's why may paraan siya upang kami, hallelujah, ay alalayan. Kung may paraan siya upang kami, O Diyos, hallelujah, alalayan sa aming mga kalagayan. Sakluluhan sa aming mga pangangailangan. O, purihin ka! Salamat sa saklulo mo lagi. Salamat sa aming katulong. Hallelujah. Ikaw ang aming katulong. Ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin.
Salamat sa araw na ito. We bring back all to you the glory. Bless your word, O God. Pagpalain mo ang iyong salita sa amin. Mga puso, pagpalain mo ang bawat isa. Huwag mong lagpasan na may mga pangailangan sa oras na ito. Panginoon, kung totoo na mayroon kaming tinanggap na purong salita mo, ang binhi na sa aming mga puso, hayaan mo itong mag-manifest, Panginoon. At lumabas kung ano ang nasa binhi, O Diyos. Sampalatayanan namin ng lubos, Panginoon. Hallelujah! Kung ano ang sinusupply ng binhi, ay mayroon kang magagawa sa lahat ng aming mga pangangailangan sa oras na ito. Lord, purihin ka. Salamat. I believe mayroon ka ng katugunan sa mga pangangailangan ng bawat isa. Mayroon ka ng linaan sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang aming kapunuan ng aming mga pangangailangan. To God all be the glory and praise, hallelujah. Sa iyong lahat ng karunungan at kalaman, ang kayamanan ay aming binabalik sa nanatanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah! Everybody say amen! Everybody say praise the Lord!